Hello, magandang araw sa inyong lahat. Sa mga hindi nga pala po nakakilala, ako nga pala po si Jeff Tolentino, isang ahente na madalas yung nakikita na nagdadrive ng mga unit namin. So, ating pag-uusapan nga pala ang isang malaking usapin patungkol sa LTO penalty. Siguro aware kayo, lumabas yun last week about sa transfer of ownership. Yung mga failed to transfer na mga sasakyan na mga nabili na, ay magkakaroon daw ng multa na 40,000 mga kagulong. Sa ating mga viewer, ano po ang take nyo dito? Ano po ang inyong opinion? 40,000. So 40,000 ay paghahatian ni seller at ni buyer. Ang mahirap nito ay paano kung ang seller ay binili ng nagba-buy and sell, tapos naka-open deed of sale na ibinenta sa ibang tao, naka-open deed of sale uli ng binilhan, tapos ibibili yung salin-salin na pagbili. Actually, meron akong sasakyan na naka-open deed of sale. So, ramdam ko yung puot at yung hinagpis sa pasakit na dadanasin ng mga bumili na segunda manong sasakyan at walang kakayahang bumili ng bagong sasakyan. Akalain nyo, napakalaking pera na nun. At bukod sa lahat, yung hassle ng pagtatransfer at requirements nito, hindi rin basta-basta. Lalo na kung hindi mo mahanap yung original or yung first owner ng sasakyan. Meron kang mga dokumento, kaso kailangan mo ng ID. Ay nako, isang malaking palaisipan kung bakit bigla tong lumabas. Actually, nagtanong nga tayo dito sa kakilala nating liaison officer Shout out sa'yo, Don Robert. Tinanong natin ang ating kakilalang liaison officer ng mga dealership dito sa Metro Manila. So, matagal na raw pala itong batas. So, yung implementation lang ang pinapatupad na ngayon. Pero malaking, ano ba to? Malaking palaisipan. Bakit napakalaki ng penalty naman? Utang na loob. Halimbawa kung motor na lang, ang halaga ng motor ko ay 15,000, 15,000 pesos. Tapos naka-open deed of sale, hindi ko pa mahanap yung deed of sale at ako ay naharang ng checkpoint ng LTO or HPG or ano pa mga law enforcement agency na nagkandak ng ng inspection or checkpoint do sa area ko. Dilugi pa ako ng 5,000 kasi sa halaga ng motor ko na 15,000, mag-aabono ako ng 5,000 kasi 20,000 yung penalty. Aba naman, ay wari ko hindi makatarungan. Pero again, ang batas ay batas, so kailangan nating sumunod. Kaso nga lang, sana ang batas ay maging makatarungan para sa lahat. Buti sana kung maliit na pera lang yun. Paano sa ating mga tao na ayaw lang makipagsiksikan sa traffic, kailangan ng personal na sasakyan gaya ng motor or para mapabilis lang ang iyong pagpasok sa trabaho, bumili ka ng mumurahing motor na halagang 10 or 10,000 or 15,000, mas malaki pa yung penalty. Asa naman yung hustisya nun?